Mukhang desperado na talagang manalo itong Rain or Shine Elasto Painters at yan ang dahilan kung bakit kinukonsidera na nila na makipag-trade dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil kung karamihan kasi ng mga tao nakafocus dito sa serye ng San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra kasi nga dikit. Itong sa TNT at Rain or Shine parang nagiging mismatch ang labas dahil tambak talaga itong Rain or Shine. So hindi na nakagugulat na itong Elasto Painters ngayon ay kinokonsidera raw na gumawa ng isang trade dito sa Magnolia Chicken Templados, yung team na ineliminate nila. Dahil sa ngayon, sinabi nga ni Coach Cheng Yang, maganda sana ang chance nila na mag-champion at hindi raw excuse yung pagiging bata o walang experience nitong mga players niya sa playoffs. Kaya iyan ngayon ang sinasabi ni Coach Cheng at sa tingin ng ibang insiders parang pahiwatik to na kung hindi makapag-deliver yung ibang players ay kinakailangan na nilang gumawa ng trade. At posible na iyan ay dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang tanong, sino ba ang mga players na pwedeng i-trade ng Rain or Shine? From top to bottom, kung consider ninyo yung lineup ng Rain or Shine, lahat yan ay very valuable dahil kaya nga si Coach Cheng Giao, iba't ibang starting five ang nagagamit dahil yung mga players niya ay mahusay, nakakapag-deliver at yung mga yan ay magagamit talaga ng Magnolia. Ngayon, kung ikaw ang Magnolia, sino naman ang kukunin mo dyan? Well, sa tingin ko, pwede nilang subukan talagang kunin na itong si Luis Villegas. Si Luis Villegas, ito ang backup center ni Kit Datu. Pero ito si Villegas ay 6'7" at malaki ang potential nito. Hindi lang siya nagagamit masyado ni Coach Cheng Giao dahil nandiyan nga si Kit Datu, itong si Leonard Santillan, at itong of course, alam natin si Bo Belga and si Kaylan Tiongson. At saka meron silang import. Pero itong si Villegas ay napakaganda ng potential nito para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At sa tingin ko, kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados, ito na ang panahon para subukan mo na kunin ang nasabing player. Ang advantage kasi nitong si Luis Villegas, unang-una yung height niya, 6'7". Hindi ka araw-araw makakakuha niyan. Pangalawa, ang isa pang maganda dito kay Luis Villegas, ito ay bata pa at fully recovered sa kanyang ACL injury. So, hindi na yung poproblemahin ng Magnolia. Pangatlo, dahil itong si Luis Villegas ay hindi masyadong ginagamit ni Coach Cheng Giao, mababa ang trade value nito. Kahit si Russell Escoto o si Jeric Balanza na lang ang kapalit ay pwede na. At kapag ito ay nakuha ng Magnolia, magkakaroon ng kumpiyansa itong si Villegas dahil magagamit siya ni Coach Chito Victorero. Dahil for example, ang magiging center ng Magnolia si Ian Sangalang, backup itong si Villegas, at sa power forward naman itong si Xavier Lucero at si Aris Dionisio. Pwede rin na ilagay itong si Villegas dito sa power forward o kaya naman gawing power forward si Sangalang at si Lucero at main center itong si Villegas kasama si James Laput. So ibig sabihin, maganda ang magiging role ni Villegas dito sa Magnolia Chicken Templados at yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko pwede itong makuha talaga ng Magnolia at makikinabang sila. Kaya iyan ang nakikita kong pentahe ng pagkuha ng Magnolia dito kay Luis Villegas. At marami naman silang pwedeng i-trade. So pwede nga si Rom De La Rosa, si Jeric Balanza, Russell Escoto, Jed Mendoza. Yung mga yan pwedeng ibigay para dito kay Villegas. At ang Rain or Shine naman, syempre kukonsideran nila yan dahil nga desperado silang manalo. Kaya sa tingin ko papayag itong Rain or Shine dito sa magiging trade offer ng Magnolia para sa kanila. Dahil nasabi nga ng mga insiders, itong Rain or Shine, win now mode ang kinokonsidera nila. Ibig sabihin, dahil sa ganda ng kanilang lineup, gusto nilang manalo ngayon ng kampyonato.